Pero kinakailangan niyong gamitin ng pananampalataya sa Diyos para paganahin ito. Kita niyo? Kaya meron kang sariling pagkabuhay na maguli sa loob mo. Nariyan ang pagkabuhay na maguli mo sa loob mo, sa espiritu mo. Ngayon, alam niyo, noong si Jesus ay mamatay sa krus, ang kanyang kaluluwa ay bumaba sa impyerno at nangaral sa mga kaluluwa na nasa bilangguan na mga suwail sa pagpapahinuhod sa mga araw ni Noe. Ang katawan niya'y napunta roon sa libingan. Pero bago siya namatay, kanyang itinagubili ng kanyang espiritu sa mga kamay ng Diyos. Sa iyong mga kamay ay inihahabilin ko ang aking espiritu. Kaya kita nyo, ang espiritu niya ay nagtungo roon sa Diyos. Ang kanyang kaluluwa ay nagtungo sa impyerno. Ang kanyang katawan ay napunta sa libingan. Ngayon, yung espiritu na yon na nasa kanya ay ang espiritu ng Diyos. Ang espiritu na yon, sa iba't ibang panahon at iba't ibang paraan, ay pinahiran ng mga propeta para dalhin ang mensahe sa mga tao na sa huling mga araw ay sa pamamagitan ni Kristo at ngayon sa mga araw na ito rito ay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ngayon, nung tanggapin natin si Kristo sa loob ng ating puso, yan ang lahat ng kailangan natin mismo. May buhay na walang hanggan. Ngayon, hindi makakabalik noon si Kristo hanggang sa lumipas muna ang 3 araw dahil ang kanyang espiritu ay nasa likod ng tabing na parang harang na parang ganito na hindi siya makatawid sa harang na yon dahil binigkas mismo ng salita ng Diyos na siya'y mahihimlay sa libingan ng 3 araw at 3 gabi. Ngayon, hindi nga siya makababalik hanggang sa ang 3 araw at gabi lumipas muna. Pagkatapos ng 3 araw at gabi lumipas na, ang kanyang espiritu'y pinakawalan. Nagtungo yun mismo sa kanyang kaluluwa at bumalik ang kanyang kaluluwa at kinuha ang katawan. At tinupad ang bagay na sinabi niya, may kapangyarihan ako na ihimlay ang aking buhay, may kapangyarihan ako para ibangon ito muli, may kapangyarihan ako. Ngayon, bawat isa sa inyo'y may kapangyarihan sa ganon ding paraan, dahil kayo'y mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Ang isang espiritu na nasa inyo sa umagang ito, ang Espiritu Santo na yon na nasa inyo sa umagang ito. Kaya't ang sharing Espiritu Santo na yon ang magbabangon sa inyo. Kaya may kapangyarihan kayo para ibangon ang inyong sarili. Kapag kayo'y mamatay, ang espiritu nyo ay tutungo sa ilalim ng dambana ng Diyos, hindi sa mismong presensya ng Diyos. Ngayon, ang espiritu nyo ay tutungo sa Diyos, pero hindi kayo maaring bumalik. Alalahanin nyo sa Biblia, ang sabi nito ay ang espiritu, ang mga kaluluwa sa ilalim ng dambana ay umiiyak. Panginoon, ganong katagal, at hindi nga sila makababalik hanggang sa ang mga kasulatan ay matupad, at kagaya ni Kristo, hindi makababalik hanggang sa ang mga kasulatan ay matupad. Matapos mismo, nang lahat ay matapos na, lahat ng pagdurusa ay matapos na, at ang mga kapatid na iyon ay nagdusa ng sharing bagay, o tayo nagdusa ng sharing pagdurusan nila at iba pa. Pagkatapos, sa araw na iyon, malalaman mo mismo kung saan ka nakalibing, ang iyong espiritu ay kakawala mula sa Diyos at dadako roon sa kaluluwa. Ngayon, ang kaluluwa ang bahagi mo na nakakaalam at nakakaunawa, ang iyong katalinuhan. Naalala niyo ba yung pangitay na nagkaroon ako hindi pa katagalan? O yung munting pagsasaling dako na dumako ako roon sa lugar na yon at nakita ang mga taong yon? Ngayon, ang espiritu nyo ay babalik sa katawan na yan. At ang uri ng katawan na yon, ang kaluluwa na isang katawan na hindi kailangang kumain o ano pa. Kung ang tabernakulong ito na ukol sa lupa'y masira na, meron tayong isa na naghihintay na isang celestial na katawan at sa espiritu na yon at ang kaluluwa na yon at celestial na katawan, ibabangon mo uli ang natural na katawan na ito para sa dakilang milenyum. Kita nyo? Taglay nyo ang kapangyarihan na yan sa inyo ngayon para gawin yan ngayon. Pero iyang kapangyarihan na yan na nasa inyo ngayon ay may kakayahan na gumawa ng bagong mundo. Ang Diyos nga'y walang mumuntit, mahihinang bahagi, at pagkatapos may malalakit, bigating mga bahagi na makapangyarihan. Mangyari nga na ang pinakamuntimang daiti ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kita nyo? Muntimang daiti. Kaya alam nyo, heto po na sinisikap ko na dalhin kayo sa pananampalataya ngayon. Alam nyo yan na may bagay na nangyari sa inyo bilang isang Kristiyano. Alam nyo ba yon? Dati-rati sumasadlak kayo rito sa putikan na balot ng putik at kasalanan at pag-iinom ng alak at pagsusugal at mga bagay ng sanlibutan. Bueno, nung manampalataya kayo mismo na pinatawad na ni Kristo ang inyong mga pagkakasala, umahon kayo mula sa mga bagay na yan. Ngayon, kayo nga'y pumapaitas kayo rito. Kita nyo? Sa ibabaw ng lahat ng ito. Bakit?
dahil naniniwala nga kayo na kayo isang Kristiyano na. Pagkatapos nung tanggapin niyo si Kristo at ang Espiritu Santo'y dumako sa inyo, kaya nga na may pananampalataya na kayo sa Espiritu Santo na nagkakaloob sa inyo ng kapangyarihan para pumaitaas sa uri ng buhay na yan ng pagkakasala. Bueno, ngayon, ang tanging bagay na dapat niyong gawin ay ang pumaitaas mismo patungo sa kagalingan. Magkaroon lamang ng mas maigting pa na pananampalataya. Sadyang ang palitawin nito. Kita nyo? At ayan nga kayo. Ngayon, kung kayo'y may sakit at hindi pa kayo Kristiyano, maging Kristiyano kayo ngayon nang sa gayon ang kapangyarihan ng kagalingan ay dumako sa inyo sa pagiging isang Kristiyano at magbubunsod yan sa inyo ng pananampalataya para pumaitaas sa ibabaw ng kasalanan. Magbubunsod ito sa inyo ng pananampalataya at lahat ng kailangan nyo sa paglalakbay na ito ay nariyan na sa inyo ngayon. At ang tanging bagay na kailangan nyong gawin ay magkaroon ng pananampalataya sa Diyos na magpapalantad ng mabubuting bagay na yon mula sa inyo, na nasa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Naunawaan nyo na ba ng malinaw ngayon? Nakukuha nyo ba? Sa tingin ko nga sinabi sa akin ni Billy kagabi, tinawagan ako tang sabi, pumarito ka sa umagang ito para sa isang tao mismo na iniisip na magdadaos tayo ng mga gawain sa sanlinggong ito tungkol sa 7 tatak at dala nila ang isang batang may sakit sa tingin ko. At kung nandito ka ngayon, Ginoo, alalahanin mo, hindi ka maaaring ang iyong pananampalataya ang dapat na umiral para sa batang ito. Kung ito'y isang munting batang sanggol. Sigit, ngayon hayaan niyo akong kumuha ng isang muling kasulatan kung ayos lang pansumandali. Alalahanin niyo, ngayon sa mga ebanghelyo, nabasa natin doon sa 16 na kabanata sa palagay ko ng mga gawa kung saan sina Pablo at Silas ay nabilanggo isang gabi at sila'y hinagupit dahil nagpalayas sila ng dyablo mula sa isang batang babae na manghuhula ng kapalaran. At mangyari nga, at ang batang babae, ang mga amo nito'y nagalit dahil doon at hinagupit sila. Ibinilanggo sa kaloob-loob ang piitan. At pagkatapos nung magawa na nila yon, habang si Pablo at si Silas ay nananalangin, hayat ang Diyos ay nagpadala ng isang lindol at niyanig mismo ang bilangguan para masira. Ang tagapagbilanggong taga Pilipos, yamang isang senturyon, anupat kung matakasan siya ng kanyang mga bilanggo, ang sariling buhay nga niya ang magiging kapalit para sa mga bilanggong yon. Hinugot niya ang sarili niyang tabak at magpapakamatay na sana nung tumakbo si Pablo papalapit at nagsabi, huwag mong saktan ang sarili mo. Nandito kaming lahat at ang senturyon na ito'y may sabihin natin na may impresyon na siya tungkol kina Pablo at sila. Sila marahil ay umaawit-awit doon ng mga himno. Sila marahil ay nagpapatotoo o may bagay na ginagawang ganoon. Pero anuman yun, alam nila na ang mga ito'y banal na mga kalalakihan. Alam nila na may kung anong bagay na kakaiba sa mga kalalakihan na ito. Dahil agad-agad ang sabi niya, ano bang kinakailangan ko para maligtas? Anong kinakailangan ko para maligtas? Ngayon, ang sabi ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Yesus Kristo at ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Bueno, ngayon, kung ang pagsampalataya sa Panginoong Yesus Kristo, hindi ibig sabihin noon ng kaligtasan ng lalaki ang magliligtas sa sambahayan. Pero kung ang lalaki ay may sapat na pananampalataya mismo sa Diyos para sa sarili niyang kaligtasan, maaari niyang taglayin ang sharing pananampalataya na yon para sa kanyang sambahayan. At ang kanyang sambahayan ay kinakailangang lumapit din, kita nyo, siya ring bagay. Katulad ng ginawa noon ni Job, gaya ng nabanggit ko noong isang gabi doon sa Georgia sa isang pagtitipon. Sabi ko, si Job, ang sabi niya, ngayon hindi ko alam kung ang mga anak ko'y nagkasala. Pero ano kaya kung sila'y nagkasala? At may isang bagay na dapat gawin si Job para maging matuwid. Yun ay ang mag-alay ng susunuging handog. Sinabi niya na mag-aalay siya ng susunuging handog na kung ang mga anak niya'y nagkasala, sila'y patatawarin sa kanilang pagkakasala. At napakainam na bagay yan na gawin ng tatay na yun. Isa'y ang tatay na mabuti ang iniisip. Kailangan natin ng marami pang ganyan na klaseng mga tatay sa panahon ngayon. At si Job ay nag-alay nga ng sinunog na handog. Yun nga'y bago tumama ang trahedya na sumapit sa kanya. Ano pat, noong mamatay lahat ang kanyang mga anak, at lahat ng kanyang mga tupay mawasak, at lahat ng meron siya'y kinuha, nakaupo nga siya noon sa ibabaw ng bunton ng abo sa likod ng kanyang bahay, na kinakayod ang kanyang sarili gamit ang kapirasong palayok. Napansin niyo ba? Matapos ang mga araw ng trahedya na sumapit sa kanya, noong simulang ipanumbalik siya ng Diyos muli, mangyari nga na may 10,000 baka siya at iba pa. Kaya't pinanauli ng Diyos yon ng doble, at dinoble ang kanyang mga tupa at dinoble ang lahat. Pero napansin niyo ba? Kaya't ibinalik ng Diyos kay Job ang 7 niyang mga anak. Naisip niyo ba kung saan sila naroon? Ang sinunog na handog na yon ay tumindig para sa kanila. Sila'y naligtas sa kalwalhatian na hinihintay siya na dumating.
Siya'y kasama nila ngayon. Ikaw at ang sambahayan mo ay maliligtas. Kita niyo? Ngayon, may isang bagay lang na gagawin si Hope para maging matuwid. Yun na yung mag-alay ng susunuging handog. May isang bagay lang kayo na gagawin para maging matuwid. Yan ay manampalataya sa Diyos. Dahil sa pamamagitan ng pananampalataya ay kayo'y naligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay kayo'y pinagaling. Sa pamamagitan ng pananampalataya ay inyong nakuhang lahat ng meron kayo. Kita nyo? Sa pamamagitan nga ng pananampalataya na sinasampalatayanan nyo ito. Ngayon, sampalatayanan nyo ang Panginoong Yesus Kristo at ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Ngayon, Ginoo, kung dala mo ang sanggol dito para may panalangin, sumampalataya ka, ikaw mismo. Narito ako para ilagay ang pananampalataya ko, kalaki pang iyo, at tayo sasampalataya na magkasama na pagagalingin ng Diyos ang sanggol na ito. Kita nyo, mayroon tayo nitong kapangyarihan na yan para gawin yan. Nariyan sa inyo ang kapangyarihan para gawin yan. Bawat Kristiyano'y kamit ang kapangyarihan para gawin ito. Pero ngayon, kung tayo'y makakadako, ang kapangyarihan na yan ay kinokontrol ng isang batas. Gaya ng lagi ko nang sinasabi, ito'y parang gravitasyon na kinokontrol ang tubig dahil yun ay isang batas. Kinokontrol ng gravitasyon ang tubig. Ang araw ay kinokontrol ng ang mundo, ang ikot ng mundo. Hindi nyo nga mapapagawa ang araw na gumawa ng isang bagay. Tapos sasabihin, sa tingin ko, gusto ko pang matulog ng mas mahaba pa. Manatili ka muna riyan ng isang oras. Hindi nga maaari, kita nyo, dahil may batas. Kung kayo'y kikilos sa pamamagitan ng batas na yon, bueno, magiging maayos na ang lahat ng bagay. Kung matutulog ka sa oras, magigising ka sa oras, at kung kayo'y katulad na lang na mayroon tayo nitong Lake Superior, Lake Ontario, Lake Huron, at lahat nitong Great Lakes sa dako rito sa itaas, meron naman tayong 10,000 makalibo na hektaryang lupa doon sa Nevada at California at Arizona at New Mexico. Natuyong-tuyot kailangan ng tubig na yon para ang mga lupa na yon na makapagpapatubo ng kahit ano, maaari mo ngang mapakain ng buong mundo sa dako roon. Kung meron lang kayo nitong tubig na yon sa dako rito sa taas, sa dako roon sa baba, at di nga nun nalintana yon. Dahil tinutustusan yon ng bukal. Sa sandali mismo na mababawasan yon, haya't natutustusan uli dahil kinokontrol yon doon ng gravitasyon. Bueno, ngayon, kung makakakilos ka ayon sa batas ng gravitasyon, matitipon mo ang lahat ng mga Great Lakes na ito at matutubigan mo ang buong bansa sa dako roon at mapapakain ng buong mundo. Walang magugutom, pero hindi ka nga maaaring maupulang dito at sasabihin, ganun pala, nakikita ko nga. Sige, kinakailangan mo ngang gawin. Bueno, ganun din ito sa batas ng Diyos. Ang batas ng Diyos ay pananampalataya. At may taglay tayong pananampalataya rito sa umagang ito para pagalingin ang anumang karamdaman o para gawin ang anumang bagay. Pero kinokontrol nga ito ng isang batas. At ang batas na yon ay pananampalataya. Ang batas ng Diyos ay pananampalataya. Ang sabi ni Jesus, anumang bagay ang naisin mo sa pananalangin mo, kung makasasampalataya ka, natatanggapin mo ito, iyo itong makakamit. Ayan nga. Kaya, ang pananampalataya ngayon na kumukontrol dito, ang pananampalataya ay ibinibigay sa atin ng sadya mismo sa pangangailangan natin nito. Ngayon, kailangan nating nagugulang Diyos sa ilan sa atin ng isang pananampalataya. Isa ring pananampalataya para dun sa iba. Hindi nga ito kung anong magarbong sobrenatural na kapangyarihan na taglay nyo. Dahil kapag ikaw ay naging isang Kristiyano, ikaw ay may kapangyarihan na, pero kulang ka lang sa pananampalataya para pagganahin ang kapangyarihan na yon. Kaya ngayon sa umagang ito, sa pagdulog nyo rito para may panalangin, alalahanin nyo, sinabi ito ng Biblia. Totoo po ito. Santiago 5:14. Kung mayroon sa inyo na may sakit, ay ipatawag sa kanila ang mga matatanda sa iglesia. Sila'y pahiran ng langis at sila'y ipanalangin. Ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa mga may sakit at ibabangon siya ng Diyos. Isa yung pangako kung masasampalatayanan nyo ito. Kaya naman kita nyo, ang kagalingan ay inilalaan sa individual. Mangyari nga noong panahon ni Jesus na taga Nazareth, hindi niya mapagaling ang mga tao laban sa kanilang sariling pananampalataya. Ang sabi niya, magagawa ko kung makasasampalataya ka. Kung sumasampalataya ka na aking magagawa ito kung makasasampalataya ka. Hayan nga na may ilang tao na ibinabaling ang kapangyarihan ng pagpapagaling sa kung sinong iba sa mga ebanghelista. Hindi ganon. Ang kapangyarihan ng pagpapagaling ay nasa inyo. Nasa inyo ito. Animoy mas inilalagay nila ang karitela sa harapan ng kabayo. Walang kapangyarihan ng ebanghelista na makapagpagaling. Ang Espiritu Santo ang may kapangyarihan para makapagpagaling. At kamit nyo ang Espiritu Santo. Ayan nga ang munting punong kahoy na ikaw at lahat ng mga bagay na kailangan mo ay nasa iyo. Kaya kung magkagayon,
ikaw ay sadyang umiinom lamang mula sa pangako ng Diyos na sinasabi, ito ang katotohanan. Sinabi ng Diyos na pagagalingin niya ako. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay pinagaling ako. Ayan nga, alam niyo ba kung anong ibubunsod niyo? Unti-unti kayong magtumulin tungo sa kagalingan. Ganon nga, kita niyo? At pagkatapos, makikita ng iba kung anong meron ka. Kung ano ito'y pananampalataya na kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. May tatanim ko nga ang munting punong kahoy na yun doon. Hindi ko man nakikita ang mga mansanas, pero nandun na ang mga yun. Alam ng punong kahoy na yun doon na naroon na ang mga yun. Kaya sisimulan lang niya na uminom ng tubig, magtumulin at magtumulin dahil alam niya, narito na ito sa akin. Paliritawin ko ito rito sa kaunting panahon. Bigyan niyo lang ako ng kaunting panahon. Bigyan niyo lang ako ng kaunting panahon. Patuloy sa pag-inom ng tubig. Oo, alam ko na ang mga mansanas ay narito na sa akin. Ibubunga ko ang mga ito sa ilang panahon. At malalaman niyo na lang, heto na ang mga ito. Heto na ang mga mansanas. Dahil naniwala siya na ang mga iyon ay naroon sa kanya. At kung sasampalataya ka na ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay nariyan sa inyo para pagalingin ka, hayan nga kayo, patuloy lang na magtumulin, kita nyo? May pananampalataya kayo. Hindi nyo man makita ang mga resulta agad-agad, hindi nyo man makita ito. Ngayon tingnan nyo, isinaad ni Santiago na inaring ganap si Abraham sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Isinaad naman ni Pablo na inaring ganap si Abraham sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ano ngayon ang sasabihin natin sa pagitan ng dalawang ito? Ipinapangusap ni Abraham ang tungkol sa, ang ibig ko palang sabihin, ipinapangusap ni Pablo ang tungkol sa bagay na nakita ng Diyos kay Abraham. At ang ipinapangusap naman ni Santiago ay kung ano ang bagay na nakita ng mga tao kay Abraham. Kita nyo? Ngayon, kita nyo? Kaya naman, alam na yun ng Diyos bago pa dumating ang sanggol na si Abraham ay may pananampalataya. At pinatunayan yun ni Abraham sa Diyos sa pamamagitan ng gawa na parang siya, ang sanggol na yon ay darating sa panahon gayong baog siya. Wala siyang mga anak, patay naman ang sinapupunan ng kanyang asawang babae at siya'y baog. Pero sa kabila nun, alam niya, doon kung saan man ay ang sanggol. Kita niyo? Patuloy niyang iniinom ang pangako. Nakasalig sa dakilang El Shaddai ng Diyos ang dibdib. Nakasalig doon habang umiinom na alam mismo na ibibigay yun sa kanya ng Diyos. Alam na yun ang pangako at kailangan mismo na ipangyari niya yun. At tayo mga anak ni Abraham, kaya sumalig tayo sa kanyang pangako at manghawakan doon na nalalaman na gagawin niyo ng Diyos. Kanya mismong sinabi ito. Sinasampalatayanan niyo na ba ngayon? Kung ganon, ay papilahin niyo ang mga may sakit dito sa isa sa mga gilid dito o sa kabila na mga nagnanais na may panalangin. At sige, palapitin lang natin ang matanda sa iglesia rito at pahiran ng mga tao ng langis. Ipapanalangin ko sila at sasampalataya tayo na pagagalingin ng Diyos ang bawat isa sa kanila kung kayo'y makasasampalataya. Tedi, nasaan ka? Umikot ka rito sa kanang gawi. Siget, mainam, at nais kong tugtugin mo ang only believe. At habang papalapit sila, atin lamang iyuko ang ating mga ulo na mga iba pa sa mga tagapakinig at tayo manatili mismo sa pananalangin para sa mga tao rito na lalapit dito. Makalangit naming Ama, dinadala namin sa iyo sa umagang ito, sa pangalan ni Yesus Kristo, ang mga abat may sakit na nagdurusang sangkatauhan na ito na nasadlak na terriblet mapabinsalang kalagayan. Sumasampalataya ako sa iyo, Panginoon. Alam ko na ang iyong mga salita ay totoo. Ang mga ito'y totoong totoo. Hindi mabibigo ang mga ito dahil ang mga ito ay walang hanggan at panghabang panahon na salita ng Diyos. Ang mga ito'y sukdulang ng kapangyarihan kung papaanong ganon mismo ang Diyos dahil ang mga ito'y bahagi niya. Nang pasimula ay ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. At ang salita ay nagsalaman at nanahan sa kalagitnaan namin. Ngayon, sinasampalatayanan namin yan, Panginoon, ng buong puso namin, ng buong kaluluwan namin, ng lahat-lahat na nasa kaibuturan namin. Sumasampalataya kami rito. At sinikap ko sa isang simplit malamusmos na paraan na ipresenta ito sa mga tao nang sa gayon ay maunawaan nila at malaman na ang kapangyarihan ng Diyos ay nariyan sa loob nila kung makasasampalataya lamang sila at susunod sa mga atas ng Diyos. Sa ganong paraan nga sila naligtas, lumapit sila at nagsisi sa kanilang mga kasalanan at nabautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo batay sa Bibliang ito, mga Gawa 2. At pagkatapos ang sinabi ni Pedro na tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At heto na nga ito na dumating ng eksakto mismo dahil ito'y salita ng Diyos na nagkaroon ng kahayagan. Bueno, ngayon, ang ganon ding bagay, Ama, ay nalalaman namin na totoo. Kapag nagpapahid kami ng langis sa mga may sakit at ipinapanalangin sila,
Ang pananalangin ng may pananampalataya ay magliligtas sa mga may sakit. Ibabangon sila ng Diyos. Diyos, naway ang bawat isa sa pag-alis nila mula sa altar na ito, na mga nasa buong dako sa umagang ito, ay masiyahan ng lubos at magalak sa pagkakalam na pinagaling na sila ng Diyos. Humayo at maging magaling na, dahil itinatagubilin namin sila sa iyo ngayon sa pangalan ni Jesus Kristo. At nawa ang bawat isa'y gumaling at mahagipang pangitain kung ano ang ibig sabihin nito. Katulad ni Abraham na itinuturing ang mga bagay na yon na wala pa na tila nariyan na. Kahit na ano pa ang maging resulta, haya't wala yung kinalaman sa pananampalataya. Walang kinalaman ng mga resulta. Hinawakan na ito ng pananampalataya, at ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay at ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Diyos, naway tumimo ito ng malalim sa kanilang mga puso dahil kailangan kanila. Ako'y humahayo bilang iyong mapagpakumbabang lingkod. Natatayo rito kasama ang iba pang mga lingkod at mananalangin sa Diyos na isa puso ang kapakanan ng mga taong ito na may sakit. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. May nakapagsabi na si kapatid na S.L. Wheeler ay nasa loob daw ng gusali at sa palagay ko'y may isa pang ministro rito na nanguna sa panalangin ngayong umaga. Mangyari po na hinihiling namin sa lahat ng mga ministro rito, anuman sila, na sige po't pumarito at tumayo sa palibot ng altar kasama namin ng pansumandali. Kaunti sandali lang, kung mamarapatin niyo mga kapatid. Ang kalalakihan, kapatid na Ben, salamat. Pumarito lang at tumayo sa palibot dito, sa palibot ng altar dito, nang sa gayon, ay makapanalangin tayo kasama ang mga tao rito na patungan sila ng mga kamay. Ngayon, habang tinutugtog nila ang awit, at ito po ang mga ministro na pumupwesto na sila rito para kami, ang bawat isa, ay makapagpatong ng mga kamay sa mga may sakit. Tingnan natin, pababa galing sa bundok na yon sa ibayo, may nakikita akong lalaki na parating, na hindi nga iba sa sino pa mang ibang lalaki. Isa lamang siyang ordinaryong lalaki, medyo maliit ang pangangatawan, mistulang mahina, at nakikita natin siya na tumingin na ang kanyang mga matay nakatingin sa isang eksena na nangyayari doon sa ibaba ng lambak. Ang mga alagad nga niya, may isang batang lalaki sila roon na may epilepsy, at hindi nga may kakatwa na haya't sinasabi nila, pagalingin mo po siya, Panginoon, pagalingin siya. Pero kita nyo, yung pagsasabi lamang ng pagalingin mo po siya, pagalingin mo siya, ay wala ngang may bubunsod na kung ano. Hindi nga yun uubra. Kinakailangan talaga na may kung anong bagay sa likod nung pagalingin mo po siya, Panginoon, pagalingin mo siya. Kita nyo? At kung may bubunsod po kayo na manampalataya roon at sampalatayanan nyo ng buong puso nyo, kayo'y gagaling. Kung may bubunsod po kayo na makita talaga ang pangitain. Ngayon tingnan nyo, ang mga alagad na yon ay nakatayo roon. Marahil inaligaga siya, marahil inuudyukan siya ng gusto. Sampalatayanan mo ito, kapatid. Sampalatayanan mo ito, hallelujah. Sampalatayanan mo ito. Pagalingin mo po siya, Panginoon. Pagalingin mo siya. Pero nanatili roon ang dyablo dahil hindi siya makasumpong ng sapat na pananampalataya roon para mapalaya siya. Pero heto ang isa na pababa mula sa burol. At pagkakilala ng dyablo na yung isa na yon ay medyo iba kaysa ibang kalalakihan na yon. Kita nyo? Ngayon, ganong uri ng kalalakihan ng nais natin na dapat naroon. Gaya ng Panginoon nating Jesus, siya nga na hindi lang dadako roon para magpakitang gilas, pero dadako riyan na iniibig ang ating Diyos na may pagkabatid na inatasan tayo na humayo para gawin ito. Ito ang atas sa atin. Pagkatapos, nung lumakad siya papalapit sa tatay, sa palagay ko, dito hinango ang sinulat ng kantang yun, sinulat ng salita. Ang sabi ng lalaki, Panginoon, kahabagan mo ang aking anak dahil siya'y pinahirapang sari-sari ng dyablo. Sabi, ibinubunsod siya na tumalon sa apoy at nangihina siya at kung ano pa. Sabi ng lalaki, dinala ko ang bata sa iyong mga alagad pero hindi nila mapagaling ang bata. Pero naisip ko. Sabi niya, magagawa ko kung sasampalataya ka. Ngayon, may kapangyarihan ako sa loob ko, sabi niya, para gawin ito kung makasasampalataya ka rito. Gagawain ba ng Diyos na yung mga tao na tadtad ng kanser na nakaupo rito sa umagang ito, na nararatay sa banig na may kanser at leukemia, may sakit, may dalamhati, na pagagalingin sila ng Diyos at tapos lalampasan ka lang? Hindi, malamang hindi. Kita nyo? Ngayon, hindi siya nabibigo. Magagawa ko kung sasampalataya ka. Anong sinabi niya? Ngayon, kapatid na Tyler, pumarito ka.
Ngayon, habang nananalangin ako, nais kong ipatong nyo ang inyong mga kamay sa mga tao, anuman ang pangangailangan nila, at papuntahin lamang sa pila. Kapatid na Neville, pahiran mo sila ng langis at ang mga kapatid. Nais kong ang lahat ng mga tagapakinig, habang nakayuko ang ulo nyo ngayon, ang lahat ay taimtim na manalangin. Panginoon, ikaw po'y mahabag, yan ang dalangin ko, at pagalingin mo ang mga taong ito sa pamamagitan ng pangalan ni Yesus Kristo. Amen. Sa pangalan ni Jesus ng Nazaret, napakarami sa pila. Tinitingnan-tingnan ko sila para makita kung ano ang magiging reaksyon nila. Makita kung ano ang magiging reaksyon nila sa isang aksyon. Kita nyo, may bagay nga mismo na tinatawag na aksyon. Sila'y tumayo at lumapit dito sa harapan. Isa pang bagay ay kung paano ang reaksyon nila sa aksyon na yon na ginawa nila. Matapos nilang makadako sa punto na makasampalataya na yung kapag sila'y ipanalangin, sila'y gagaling. Hayan nga na tingnan mo ang reaksyon nila sa kanilang aksyon. Ngayon, ang ating pastor ay may mabuting mensahe para sa atin. Sigurado ako sa umagang ito. Isang bagay lang na nais kong banggitin sa sandaling ito ay itong isang kabataang babae na Katoliko na nakatayo rito sa may altar. Ilang araw na nakararaan, siya'y nasa bahay ko. Siya at ang asawa niyang lalaki at kilala ko ang asawa niyang lalaki ng matagal na. At may kung anong bagay nga habang nakaupo kami para sa isang pribadong pakikipanayam. Doon nga dumating ang pangitay na yun. Doon namin, kadalasan ay dito ko sa simbahan ginagawa ito. Pero abala ako nung umaga na yun at kung ano pa, at kaya doon ko ginanap. Wala akong sinabi na anuman dahil siya'y kabataang babae lamang at isa pa, Katolikong simbahan ang kinagisnan niya at kung ano pa. Pero nagtungo nga siya roon para mangusap para sa kanyang nanay at nung sandali na yon, nakakita ako ng isang pangitay nukol sa nanay niya. Sinaysay ko sa kanya kung ano ang suliranin sa nanay niya at inilarawan ko siya at kung ano ang itsura ng nanay niya. Ayun nga, na siya ang makapagsasabi kung yun ba'y tama o hindi. Hindi ko pa nakikita ang nanay niya sa buong buhay ko. Alam niya yan. At ang babae ngayong umaga ay pumarito sa altar dito at tumayo para magpatotoo at tanggapin si Kristo bilang kanyang tagapagligtas. Ginawa niya yan sa altar ngayong umaga. Si kapatid na Neville, nang hindi ko nalalaman, ay pinahiran ng babae ng langis. Ganon na lamang kadakila ang pagkilos ng Diyos. Pinahiran ng babae ng langis para sa may sakit. Pero tingnan niyo ang kilos ng Espiritu Santo. Ngayon, yamang siya pinahiran, hindi naman talaga ang may sakit, pero pinahiran. Pero papaano nga nun ibinunsod ng lahat ay kumilos ng tama? Nakatayo siya rito ngayon na isang Kristiyano na. Matapos na siya'y maging isa na pinaniniwalaan natin na isang Kristiyano na. Ngayon, ang sabi niya, maaari ka bang manalangin para sa aking nanay? May sakit po siya. Yun din ang isang yun. Kaya ang pamahid na langis ay ipinahid ng mas maaga. Sa isip-isip ko, angkop na angkop talaga, nakita niyo, para sa isang tao na bago lamang naligtas. Si Kristo'y tumayo para sa ating lahat. Siya'y nakatayo para sa lahat. At nung sandali mismo ng kabataang babaeng ito'y naging isang Kristiyano, pagkatapos nga'y nagnais siya na tumayo para sa kapakanan ng iba pa. Ayan nga, na ipinapakita na ang Espiritu ni Kristo'y dumarating sa loob natin kapag tayo ligtas na talaga. Ngayon, napakainam po nun. Akin ang tunay na ikinalulugod yan, yang mainam na Kristiyanong Espiritu ng pananampalataya. Ngayon, nalalahanin niyo mismo. Ngayon, sa kabataang babae na ito, narito siya sa kung saan, at patungo naman sa isa pang kabataang babae na Katoliko na dumating. At nais kong sabihin ng ilang mga salita na ito, bago ko lamang ibigay ang gawain sa ating pastor. Kita nyo? Eto po. Ngayon, ang Iglesyang Katoliko ay minsan ding naging katulad ng iglesyang ito. Kung babalikan nyo at babasahin ng Biblia na sinasampalatayanan natin, kaya't alam nyo nga na ang Iglesyang Katoliko ang unang iglesia. Totoo yan. Pero ito nga'y lumayo sa mga katuruan nito. Ito ang katuruan ng Iglesyang Katoliko. Pero kita nyo, may 600 at kung ilan pa na ibang mga libro na isinulat ng mga papa at ng iba pa na kasing banal raw ng Bibliang ito para sa kanila. Kaya kita nyo, kung ano ito, hindi ka naman iniba. Ang bagay na ginawa mo ay ikaw lamang ay binago. Kita nyo? Ngayon, kung kukunin nyo, ayan nga, sa palagay ko marahil ang ilan sa inyo, silang dalawa sa umagang ito ay kababaihan. Marahil may mga Katolikong kalalakihan din na nakaupo rito. Kung babalikan nyo ang kasaysayan ng iglesia, kung tatanungin nyo ang inyong pari, ang gawa ng mga alagad sa Biblia rito ay sa kaparaanan na yun ba'y ang mga sinaunang mga Katoliko? Sasabihin niya, oo, at totoo yun, sila nga. Ngayon sila, tingnan nyo kung anong uri ng relihiyon ang meron sila noon. Nagtitipon sila sa maliit na simpleng lugar. Hindi sila umusal ng
mga Aba Ginong Maria o mga ama namin. Tradisyon yan ng simbahan. Anong sinasabi nila noon? Sila'y nagpupuri sa Diyos. Sila'y humihiyaw. Sila'y umiiyak. Tingnan niyo rito sa mga gawa 2. Noong ang banal na Apostol Pedro at Santiago at Juan at lahat sila'y sama-sama. Ang sabi ng Biblia, nagsalita sila sa iba't ibang wika at sumigaw sila at kumilos na talagang puspos ng Espiritu na haya't umakto sila na tila lasing. Na ano pat ang mundo sa labas ay nagtatanong, hindi bagat ang lahat ng mga ito'y mga lasing? At pagkatapos si Pedro na alagad, ang banal na San Pedro, nung tumayo siya hayat ang sabi niya, mga kalalakihan at mga kapatid, ang mga kalalakihang ito'y hindi lasing. Ano pat puspos sila ng Espiritu, gaya ng pagkakasabi ng Biblia na sila nga. Ngayon, ganon nga raw ang sinaunang Iglesyang Katoliko ayon sa kanilang katuruan. Ngayon, kita nyo, makalipas ang halos 200 taon, ang mga tanyag na tao ay nagsimulang pumasok sa iglesia. Pagkatapos, anong ginawa nila? Binuo nila ang unang organisasyon doon sa Konseho ng Nicea, AD 606. Ginawa nila ang kanilang noong ganapin ng Konseho ng Nicea doon sa Nicea, Roma. Simula ngayon na pinapasok nila ang lahat ng mga bantog na kapitapitagan at sila'y bumuo mismo ng isang iglesia at gumawa ng isang iglesia. Pagkatapos nun, nabuwag yun ng 4 o 5 beses. Umusad sila mula sa ganoon, patungo sa obispo, mula sa obispo, patungo sa isang papa, at mula roon, lumitaw ang Griegong Orthodox at iba't iba pa, hanggang sa mahati ng mahati sa punto na nakikita nyo ito ngayon. Nabuwag ng nabuwag mismo. Pero ano yung sinisikap namin gawin, kaibigan kong Katoliko? Kita nyo, kami mga Katoliko rin. Kami ang sinaunang pagsisimula na Katoliko. At ang iglesia na tawag nila sa amin ngayon, kadalasan, kami tinatawag na Pentecostal dahil naniniwala kami sa Pentecostal na biyaya. Diyan na organisa ang Iglesyang Katoliko. At sa ating mga organisasyong Pentecostal, ngayon, kung ang mundong ito'y tatagal pa ng 500 taon, ang Pentecostal na organisasyon na ito'y magiging mas formal kaysa sa Iglesia ng Romano Katoliko ngayon. Palayo na nga ng palayo mismo sa ganon ding paraan. At nung sila'y mag-organisa, nagbunsod sila ng kapisanan mula rito at naging kapi-kapisanan na lang at pagmimiyembro at mga kaluluwa na hindi naman mga nabago. Sa kalugod-lugod kong minamahal na mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae sa lahat sa inyo, bilang isang lingkod ng Diyos, hindi ko pa ito nasasabi noon sa sanlibutan, sa iglesyang ito, kaya't di ko pa nasasabi ito. Pero bilang isang propeta ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, ito ang liwanag, lakaran nyo ito.